susunod nating topic mga bossing ay, saan ba yun? Pang-ilan na 'to? Eto, ICC, no? Um, Baste, Attorney Claire, yung Green, okay na. Etong Young Guns, okay na. Etong ICC. Give our trust, our full trust. Ayan. Dakuin muna natin yung ICC, mga kababayan. Ha? Yung kay dating Pangulong Duterte, ang hirap maging Duterte. Daming problema, ano? Ang daming kakaharapin po. O ngayon naman, sa tatay naman po tayo, na hanggang ngayon pa ho, na hanggang ngayon ho, mga bossing, ay hindi pa din po nakakapanumpa, no? Pati yung karton, wala pa, hindi pa nakakapanumpa yung karton. Karton pa din ho, kasi hindi nga pinapayagan. Ang kailangan ho, mga kababayan, eh, physical na manumpa si dating Pangulong Duterte. Ganon. Physical na manumpa, mismong siya. Ngayon, nandun pa din sa loob ng ICC. Sabi dito ni Inday Sara Duterte, we give our full trust to the judges. Saglit lang, full trust doon sa mga judges. Eh ang unang-unang hakbang ninyo, ipa-disqualify yung mga judges tapos may trust kayo? Wait lang ha. Diyan po sa ICC, hindi parang Pilipinas yan ha. Ipapaalala ko lang po sa inyo. No? Sa ibang bansa ho, mga kababayan, hindi ho uso yung dramahan. Hindi po uso yung, pinapa-disqualify ng kampo ni Duterte yung mga judge. Wala pong ganyan. No, ayan, basura. Diba? Mga professional yan. Yung tipo ho bang ang pipiliin nila ay yung mga papabor ho sa kanila. Mga professional yan. At saka uulitin ko sa inyo, hindi kayang pauwiin ng audience impact si dating Pangulong Duterte. Yung mga pasigaw-sigaw nyo diyan sa labas ng ICC, malabong makauwi ang dating Pangulong Duterte doon. Hindi tinitignan o walang bilang yung pasigaw-sigaw nyo sa labas ng ICC. Kahit na matulilig pa yung kanilang tenga dyan, palalayasin lang kayo. Tingnan nyo nga, di ba? O dati, umaabot kayo ng magdamag dyan. Ngayon, may oras na lang. At ito, take note mga kababayan, si Senadora Amy Marcos, sumugod pa doon sa ICC. At ang sinasabi bago umalis ng Pilipinas, nung kasama na si Kopman, hindi tayo pumunta dito para magdrama, para magtrabaho at kumilos tayo dito. Ayun, hindi pinayagan makapasok sa ICC. Ibig sabihin, walang silbi ho, mga kababayan. Di ba? O tuloy ko tong binabasa ko kay Inday. We give our full trust to the judges and the ICC court that they will be fair, unbiased, and objective. Diyan ho, patas po yan. Mga bossing, no? Madami po silang mga ebidensyang hawak at pakikinggan din po yung depensa ng dating Pangulong Duterte. Sa Pilipinas, naku. Yung kay Kibuloy nga, naalala niyo, nangangati yung dito ko. Peke ho kasi. Nagsusuot kasi si Mark Ramos ng peke. Kaya nangangati. Yung kay Kibuloy nga, di ba? Yung nasa Davao, yun ang para sa akin, tingin ko bias yung unang pagkakaano doon. Unang pagkakabasura ng kaso ni Kibuloy kasi home court ninyo. Sa Pampilipinas lang po yan, Madam BP. Sige nga, pakinggan namin yung sasabihin mo. We still give our trust, our full trust to the judges and the ICC court that they will be fair and that they will be unbiased and that they will be objective. Dali. Kayo ba, kapag ka nahatulan ng guilty si dating Pangulong Duterte, kaya nyo din bang tanggapin? O hindi? Sabihin nyo, magwawala kayo. Bias yung mga judges, no? Pag sinabi mo kasing binigay mo yung buong trust mo, pagtitiwala mo, anuman ang mangyari, anuman ang paghatol niyang mga yan, tatanggapin mo. Di po ba? Tatanggapin mo. Kailangan ganun. Pero hanggang ngayon hindi nyo pa din talaga pinupukusan yung problema nyo. Ang problema nyo yung haba at tagal ng
ng proseso o ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Kung ano-ano yung inuuna nyo, yung ipa-disqualify yung judge, alam niyo naman sa umpisa pa lang na hindi uubra. 'Di ba? Nagsasayang, nauubos yung oras. Kasabay ng nauubos yung oras, no? Dahil po sa napakahabang trial sa ICC. Sabi nga po, 8 hanggang 10 taon aabot. Kasabay din pong nauupos yung buhay ng dating Pangulong Duterte. Siyempre ho ako, mga kababayan, kung i-acquit po nila si dating Pangulong Duterte, tatanggapin ko po yun. No? At siyempre ho, mas gugustuhin ko na ma-enjoy pa ni dating Pangulong Duterte yung kanyang buhay. Pero kung maa-acquit, 8 years, 10 years, 90 na, wala na. Mas mahaba pa yung itinagal kesa doon sa natitirang buhay nung dating Pangulo. Wala eh. Kung ano-ano ho ang inaatupag nila, yung mga parali-rali. Mag-request. Baka ayaw ni Koopman. Ayaw ni Koopman kasi nga patuloy na kumikita sa inyo. Kaya okay lang yan, 6 months. No? Ganun. Baka pagka sinabi nyo, eto, mag-request kami. Every month na lang ang hearing. No? Yun lang yung every month. Napakalaking bagay na po nun eh. Huwag na nating i-request yung sabing umabot ng 3 hanggang 4 hanggang 5 oras yung hearing. Huwag na nating i-request yun. Every month na lang yung hearing kesa doon sa every 6 months. Tapos, bakit nyo inire-request to? Ano ang dahilan ninyo? Sasabihin nila, kasi po yung kliyente namin, paubos na po ang buhay. Kakaunti na lang po ang nalalabing buhay niya. Kakaunti na lang ang natitirang buhay niya. No? Baka pwede po na pabilisan na natin. Every month na lang po yung hearing. Ganun. Para kung sakali po na siya ay acquitted o acquit, kahit pa paano, yung from 81 hanggang 90, kung sakaling ganyan na tatagal niya, naging masaya siya. At kaya niyang humarap sa mamamayang Pilipino na humarap ako sa husgado, hinarap ko yung ICC, hindi nila napatunayan na ako ay guilty. Di ba? Wala ho. No? Tingin ko si Koopman ayaw din nung ganun. Kasi, syempre, baka buwan-buwan may tinatanggap na sweldo. Mukhang mahal pa ang bayad kay Koopman, ha? Kasi nung pinanood ko ho, yung vlog ni Takeru Miyamoto, halos kalahating bilyon na daw po ang nagagastos. Sa abogado, napakalaking pera ho nun. Hindi na ho ako magtatanong kung saan ho nakukuha o kinukuha ng mga Duterte. Yung 500 million na yun, mga bossing. Di po ba? Speedy trial ang pukusan ninyo. Tapos yung depensa na ninyo. Wag yung pinapadisqualify namin yung 2 judge kasi magiging bias sa amin. Naknantok pa naman yan. Kala nyo, Pilipinas lang eh. Puro drama yung mga nyo eh. Atake ninyo eh. Puro walang mga kapararakan ho yung mga atake nila. Nagsasayang ho ng oras. Habang nagsasayang sila ng oras, si Koopman naman, tuloy lang yung sweldo. Di ba? Tuloy natin dito. In assessing all the petitions of the defense counsel. Pero wag nyo nang wag nyo nang isipin pa yung pag nandiyan kayo, nagsisisigaw kayo sa kalsada, diyan sa ICC, lalabas si Duterte. Malabo po yun. Marcoleta, sabi mo, itaga nyo sa bato. No? Itaga nyo din sa bato. Malabong makalabas si Duterte nang dahil diyan sa pagsigaw-sigaw ninyo diyan sa labas ng ICC. Nantok. Nagiging toxic na kayo diyan sa The Hague, nagiging toxic na kayo diyan sa Netherlands. Samahan nyo pa ng isang roke na nandiyan din.